kanan, ang atong nasaksihan sa ilang relationship, puro sila pod away. Kung kita maminyo, puro sila pod away. Kay mura man to itong nahibalan. Oh. Kaya wala, kuan man ta, operate on default. Kung unsa lay naandan. Oh, sama na nga magtuon ta, meron ang mga minyo mag-improve sa ilang makabalo. Kaya kung makabalo magud ta, mag-improve pod ang atong aksyon. Kaya nadugangan man atong kahibalo. And then sa mga dalaga, sa mga ulitaw, na mo'y knowledge daan. Meron mong maminyo, kapalol ko. No? So, bana. Okay, so may anong topic lang. Uli na speaker mo. Understanding relationships, emotional needs in marriage. Okay. So, kinahanglan nato na siyang tun-an kay again kaning atong unsa ni atong relationship, atong kaminyoon, unsa na diha gubot ba na diha o palipayon, dako na siyang epekto sa atong pagpanarbaho. So muna nga kinahanglan kaning ato na siyang tun-an aron mamali sa siya maayo, aron makabalo ta unsaon na siya nga mahimong linaw. No, kay kung linaw atong panimalay, linaw pud atong pagmutok sa pagtrabaho, maka-focus ta. Wala tay laing una-hunaon. Muna siya. Okay, so muli atong topic karon, understanding relationships, emotional needs in marriage. So paminaw gyud ta, no? Maminaw gyud ta kay aron nga mag-improve ang atong relationship. So marriage is not sustained by a love alone. It is sustained by love that meets emotional needs consistently. So unsay pasabot ani, unsay imong nasabtan ani? Kuan. Wait, itago na si Rizio. Okay. So unsay imong nasabtan ani nga statement kuan kining saban Roger. Mga konensero. Ay, may hapon na. Gusto may ibutan na. Kasi babot pa. Unsay imong nasabtan ani nga statement? Sana? Gusto ito yung sunod? Oh, lagi sa kanila. Sir, asa ka? Ay, may hapon tatanan, no? Kon. Masa tayo mong gusto nung tigay, hindi kayo mong kuhan ma'am, speaker? Dili na na sa imong atubangan, unsay imong nasabtan ana nga statement? Kaya ma'am, marriage is not sustained by love alone. Kailangan kid ma'am sa kaminyoon, kasi nabdanay gid mo. Dayon, magparay gid ang emosyonal magud sa magud na makakuan, makahatag dayon o kuan nga kami nagdahay mo'y away, so di maging namalikayan sa pamilya, no? So na maging ay napaglayo. Dili lang ta sa statement sa imong atubangan, unsay imong nasabtan ana? Kailangan gid hugot ang imong love sa imong sa kapares, ma'am. Ha? Ang gindahan ng speaker. Hindi lang hugot. Alam mag-ikot to. Hindi ba tawag hugot? Pag sinabtan na Ganun ka din. Sige, sige na. Okay naman Ay ka naman. napaminaw sa sulsul, unsay imong nasabtan? Kaya ron di ka mo libog. Kani ma'am, It's okay to say, ma'am, wa ko'y nasabtan. Or wa ko kasabot, ma'am. It's okay. Kaysa magbuot-buot ah. Ma'am, bali ako nasabtan sa marriage, no? Sustained by love alone, kailangan din na ang dili lang kay gugma lang gid ang imong labi na namoy panghinalon sa isa't usa ninyo, kailangan gid nga mo continuous gid siya. Mag-abot din na siya.
Okay, thank you. Thank you, thank you. Okay. Yes, Sige, mag-try. Hindi kay Tingga to. Okay. So, muna, no? Marriage is not sustained by love alone. So, ang kami yun daw, dili magdugay. Pinaagi lang sa gugma. No, di tungod kay ni gugma ka, magdugay na imong kami yun, dili. Kay it is sustained by love that meets emotional needs consistently. Magdugay na siya, pinaagi sa gugma o pag-meet sa inyong emotional needs. Permente, consistently pasabot permente, dili kay kung ganahan lang. So mao na nga kung wa ta nakabalo unsay emotional needs sa babae sa wife ug unsay emotional needs sa kuan sa bana mo nang maglisod ta pag drive sa atong kaminyoon nga malinawon. Unya kung nay problema abi na tog ang solusyon mangita na dayeg lain. O mo nang magsalikag tapwak-tapwak pag di ka mo angay isa-isa to na pukas isa. Pero wa gyapon kay klaro dito sa isa kay ngano wa ka nagtuon unsa bay emotional needs sa babae ug unsay emotional needs sa lalaki nga kinahanglan ninyo i-meet. Oh, para nga naamoy malinawon nga hapsay nga pagpanimuyo isip magtiayon. So mura siya. So, as married employees, your performance at work is deeply connected to the peace or pressure at home. So, kita nga mga minyo nga nagtrabaho, no? Bisan pag asa ta nagtrabaho kung minyo na ta, ang atong performance niya sa atong trabaho, naagi na siya connection, lawom nga connection sa kalinaw or sa pressure sa atong panimalay. Oh, mo na siya, no? Kay example, common nga example, no? Kung dili padulugon sa asawa ang bana pag abot sa opisina bugat din kay ulo. Kuan dayon sa puton, unya dayon apektuhan din ang mga kauban. Dito dayon mo agas paingon sa mga kliyente. So gamayng bikil sa kliyente masingkahan. Ang motor dayon pinalupad. Okay, bugat ang iyang gibati kay naglagot siya. Oh. So mo na nga dako kay na siya og epekto ang kung unsay naa sa atong panimalay, unsay naa sa atong relasyon sa atong asawa ug bana, dako kay na siyang epekto diha sa atong trabaho, no? A strong marriage builds emotional stability. So ang lig-on nga kaminyoon kuan na siya magbuhat o maghatag og emotional stability. Kada bang nakay stable ang imong mga pagbati ba? Kung nakay kalinaw, linaw. O dili nang kanang pirmi kag kakulbaan kay ang imong bana tagdugay makauli, mag-inom pa o pirmi kag kasuko. Unya gatchat-chat sa lain. O pirmi ga ka tayog ang imong pagbati dili stable. Oh. So mao na siya, unya dayon walay focus. No, kung ang strong imong marriage na kay emotional stability, no, wa kay kahadlok ba? No, na kay pagsalig, wa kay kahadlok, kay stable ang imong pagbati, kay masaligan ang imong pares. So naa kay focus, dayon productivity diya sa imong trabaho. Kanang productive ka syempre kay naa man kay focus. Ang imong utok wala gakabahin, no nga kanang gahuna-huna ka nga kanang unya mag-away na sad mo. No? Wala kay una-una nga pagbiya nimo sa imong balay nasuko to imong pares. Unya magsigig panawag nga suko. So, mas productive ka kung linaw ang imong kaminyoon kay maka-focus man ka sa imong trabaho. Sa oras sa ating trabaho. No? A neglected marriage drains energy, creates distraction, and affects decision making. So, tinuod yun yan. Kung pasag na ni mo imong kaminyoon, magluya gyud ka. Magluya. Wala ka, dili ka energetic, dili ka, kuan ka na bang, dili ka, mura ka, dili ka excited nga mabuntag na, kay kapoy na ka.
It drains your energy, create distraction. So muna nga kanang di nimo gusto i-face ang problema ba? Munang mag-inom ka, imbis istorya ka sa imong asawa or bana, magsige kag cellphone, magsige kag YouTube o i-distract nimo imong kaugalingon para nga malimtan nimo ang aktual nga problema inyong magtiayon. O sumo nang mahitabo kung inyong mapasagdan ang inyong kaminyoon, dili ninyo sulbaron ang unsa nga problema nga naa diya. And then kung drain imong energy, distracted ka, of course, sa imong mga desisyon, apektado na. O, maka-decide kag mga dili maayo nga mga butang. Tungod kay dili maayo ang imong pagbati. So today, we will talk about what emotional needs are. So atong hisgutan karon unsa man ang mga emotional needs, unsa may pasabot anang emotional needs. No? Unsa man makaon na no? So what husbands and wives commonly need? So unsa man kasagara nga gikinahanglan, basic nga gikinahanglan sa bana or gikinahanglan sa asawa nga kung ato na siyang mahatag, hapsay og linaw gid ang atong pagpanimuyo. Oh. So what happens when these needs are not met? So unsa po'y mahitabo kung kani nga mga emotional needs dili nato mahatag. Oh, kay na maging na siya consequence, no? Good consequence kung atong ma-meet ang mga emotional needs, and then bad consequence kung dili nato ma-meet. Ayon, maghisgot ta sa mga biblical principles nga mag-guide sa atong mga desisyon, sa atong mga action. Okay. So what are emotional needs? So unsa man ang emotional needs? Unsa man ang mga emotional needs? Emotional needs are inner desires that make a person feel, no? Emotional needs, inner desire, no? Imong kanang sa imong kinailabman nga pagka gusto. Oh, nga kung ma-meet, kung makuha nimo ang imbation nimo nga love ka, gi-value ka, no? Gitagaan kag bili, gigugma ka, gitagaan kag bili, secure ka, di ka pirmi kahadlok nga biyaan ka. Dayon respected ka. So muna siya mga emotional needs nga kung ma-meet nato, kung mahatag mo ni atong bation, no? Bation nato nga gihigugma ta, gitagaan tag bili, secure ta, girespetuan ta or connected ta. So muna siya ang resulta kung ma-meet nato ang emotional needs sa usag-usa, sa bana o asawa. So when these needs are met, love grows. So kung ma-meet nato diyan ang gugma mutubo. Oh, ang gugma mutubo. When they are ignored, distance grows. So muna nga kaning kung ma-ignore nato ni nga mga emotional needs, muna makita niyo magtiayon, dili na magtapad og higda, dili na magistorya na lang sa mga bayronon, magistorya sa problema sa mga anak, pero dili na maghisgot about sa ilang duha. Di na maghisgot about sa ilang duha. Puro na lang problema ang hisgutan, puro na lang mga bayronon, puro na lang unsa, no? Pero sa ilang duha, dili na parehas atong uyab pa, no? Nga pirmi maghisgot sa interesado sa usag-usa. Oh. So mo nang may tabo kung wala na meet ang emotional needs. So atong panid-an karon ang atong mga pares kung kuan ba nagtubo ba ang atong gugma or nagpalayo na. Di na gusto makig-istorya. No, makig-istorya lang na ituyo, makig-istorya lang na pangayoon kwarta. Oh. So kana kung inana ang batasan sa atong pares or kita inana atong batasan na ay mga emotional needs nato nga wala na meet sa atong pares. So giingon sa Biblia Ephesians 5:33, let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. Oh, no? So, ikaw nga bana ka, higugma imong bana, asawa nga para sa imong kaugalingon.
Imo bang insultuhon imong kaugalingon? Dili. Imo bang pasakitan imong kaugalingon? Dili. Pasagdan ba nimo imong kaugalingon? Dili. Oh. So inana ang giingon sa Biblia nga hugmaon nimo imong asawa sama sa imong kaugalingon. And then ang asawa respetua ang imong bana. Muna siya. Notice the two key words, love and respect. So, muna siya ang pinaka-bugat nga emotional need sa tao. No? Ang babae wants to feel love, ang lalaki wants to feel respected. So, muna ang usa sa emotional needs sa asawa, affection and emotional connection. No? Affection, physical and emotional close. So, importante gyud kaayo nga suod ang magtiayon. No, suod. Sa pagsuod, magsigig istorya. Magsigig istorya, dili lang kay sa problema. No? And then, conversation. Dayon, honesty. Importante kayo ng honesty. No? Transparency fosters a safe and trusting environment. So, dapat wala tayong mga tinago. No? Dili makita sa atong asawa nga natay gi-erase, dili makita sa atong bana nga natay gipang-erase nga conversation. Dili ma-feel sa bana or asawa nga kadang mas busy pa tag pakig-istorya sa cellphone kaysa iya nga nasa iyang tapad, sa imong tapad. Oh. So muna, kung ang atong kinaiya mas busy pa ta sa cellphone makig-istorya nga naman unta imong tapad dina nga imong asawa or imong bana, muna nga kung permente inana dili ta intentional sa atong mga aksyon para nga mahimong suod ang magtiayon, muna dayon na nga maka-feel og loneliness inside the marriage. No, minyo man ta ka pero mura man ka og kuan kanang nag-iisa. Di ba? Tungod kay walay affection and emotional connection. Oh. Again, ang emotional needs sa babae, financial support. Oh. Financial support, family commitment, spiritual leadership. So sa ako nang giingon na isgutan na nato ni sa una, kita nga mga laki, no? Kamo nga mga laki ay mapagunahuna nga naka-provide lang mong kwarta para nga mapalit din yung panginahanglan sa pamilya, murag relax na din ka. No. Kaya ang financial support, no, isa lang na sa mga kinahanglan sa imong asawa. Oh? Gawas sa financial support, kinahanglan niya nga naa kay family commitment. Kanang unahon nimo imong pamilya, dili unahon nimo imong mga barkada, dili unahon nimo imong ginikanan, unahon nimo imong mga igsuon, no? So naa kay family commitment. Unahon nimo ang imong pamilya nga imong gibuild. Okay. So spiritual leadership, this is very important, no? Mga bana, kita ang spiritual leader sa atong pamilya. Kita dapat ang nagdala sa atong pamilya, sa atong asawa, sa atong mga anak sa tiilan sa Ginoo. Oh, kita dapat, no? Kaning kita dapat nagtudlo sa atong mga anak sa pulong sa Ginoo. Sa unsang ang gugma sa Ginoo. Kita dapat ang leader anak para nga mahapsay ang atong pagpanimuyo, no? Kay kung naatay relasyon sa Ginoo, hapsay gyud ang atong pagpanimuyo kay kabalo man ta unsay atong mga role. Unsay dapat nato buhaton. Muna siya. A wife needs to feel love verbally. So ang asawa di ay kinahanglan nga ma-feel niya nga gilab nimo siya verbally. Unsa may pasabot aning verbally? Ariel Hostol. Unsa may pasabot aning a wife needs to feel love verbally. Anong kan ma'am? Kailangan nimo siya ma'am i-daig ma'am. I-daig ma'am. Nga indo nimo sa kanang wapagay ka. Appreciation man na.
Visit, ma'am. Ah, Oh, so, unsa pa imong kuan, ma'am. I love you. Yes, ma'am. Mga pulong, ma'am. Oh, kana. Kuan. So, kana, usa na appreciation dahil mag-say I love you, no? Because I'm sure sa inyo, kining, sa una ra mo gaingon I love you. Sa uyab pa. Pag minyo na, wala na. Bahala ka diya. Oh. So, dapat, himuon na natong batasan nga, kining, naagi na I love you every day. No? Before ta matulog, naagi na siya good night and I love you. Ngano man? Uy, basi di na ta kamata ugma. Oh, basi di na ta kamata ugma. Dili ta na nag-iya sa atong kinabuhi. Sumuna nga mas maayo nga mabati sa atong pares nga ato silang gihigugma. Oh, very important na siya, no? Dili lang ta mag-assume nga dapat kabalo na ka nga gihigugma ta ka giminyuan gani ta ka. Oh, dili na siya pwede. Oh, dapat ato gina siyang ipakita og atong iistorya para ma-feel sa atong asawa. Oh, so inana na siya. No? Kay kung dili na niya ma-feel mo nang kung huyang siya o niya layo siya sa kanang huyang ang iyang spirituality, no, di siya mabuhat, di siya mahadlok pagbuhat sa sala kay wala siya relasyon sa Ginoo, dali ra dayon kay na siya tintalon sa laing laki. Kung ang laing laki mas ma-feel niya didto nga kaning gihigugma siya. So mao na, no? Dayon a wife needs to feel touched affectionately. Oh. So ang babae dahil ganahan na siya og hikapon. Oh, hikapon ba nimo imong asawa? Dili hikapon nga lain na ninyong una-una nga hikapon, no? So kanang hawiran ang kamot, ablayan, no? Gitik-gitikon usahay. Oh, inana na siya. Oh. So, inana ang ganahan sa babae. So, muna nga dapat ato ni siyang mahibal-an kay aron makabaluta. Unsa pud ay kay basig kita ray nagkabalo nga nahigugma ta sa atong asawa pero yang atong asawa wala niya gibati nga gihigugma ta. Oh, wala niya gibati nga imo siyang gihigugma. Kaya ang imong paghigugma di ay hatag lang kwarta mao na. Mo na tong imong paghigugma. Oo, pero dili pa to mao di ay kulang pa to, incomplete. Oh, no? Dayon pursued emotionally. Oh. Kanang unsa ni? Bisag tigulang na mo, no? Dugay na mo minyo. Madunggan nga po na sa imong asawa nga kagwapa gid sa akong asawa. Mm. Kuan din mo ba na kanang naibag-o sa iyang itsura, imo din mapansin. Oh, imo din na siyang mapansin, dili pwede nga wala kay pakialam. Oh, no? Kay papansin kay ni mga babae. Oh, papansin. Nya kung di mo mapansin, unya dito sa inyong silingan na ay silingan gwapa lagi kay karon. Ito na din ka. Oh, di ba? Kay wala sa balay. Oh, ang wala sa balay, pangitaon sa gawas sa nila. Kung nasagara sa mga bana o asawa, ang wala sa balay ilang pangitaon sa gawas. Labi na, no? Labi na karon nga panahon. Nga sayo na lang kay isang tanan nga makasala ka. So kung wala kay relasyon sa Ginoo, dili ka mahadlok sa sala, sayon na lang gid kay ka magbuhat sa sala. Kung dili ta makabalo ani nga mga butang nga unsaon di ay nato nga unsa di atong dapat buhaton para ma-feel sa atong asawa nga love nato sila o ma-feel sa atong bana nga love nato sila. No? So she does not just need financial support. Dili lang financial support ang kinahanglan. No? So mao na nga kaning pag nanay mahitabo nga dili maayo, moingon din ka nga daghan din kay mag-judge nga unsa mo tong asawaha oy nga kakiat ba kay sa nga tanan, grabing paningkamot sa iyang bana para makabalay para makapalit og sakyanan unya ni uban sa iyang driver. Kaya nga naman dili ra kwarta ang kinahanglan. Nalimot ka, na-focus ra ka sa kwarta, wala nimo gibalance ang mga butang nga ma-meet nimo tanan iyang emotional needs.
Oh, wala nimo na focus ra ka sa isa ka butang. Oh, sumao na nga kining dali ra kay birahon sa laing tao ang atong asawa, atong bana kung naay kulang sa balay. Kay nganong kulang? Wala tay hanaw. Ignorante ta. Kay nganong ignorante ta? Wala ta nagtuon. O naghuna-huna ta nang ibalaan nato tanan. Dili taga curious ba nga makakita ta sa atong nga kaila nga suod kay ang magtiayon unsa ka ilang kuan ani ba unsa ka ilang mga style ani nga nung suod magani sila. Oh, niya kami ani sige mamig-away. Oh. So instead nga magtuon ta ang atong gibuhat nangita inuong taglain. Nangita inuong taglain imbis nga magtuon. Di ba? So mao na siya kay ang resulta no depende ra gid na sa unsay atong naa sa utok. Atong binuhatan depende kung unsay naa sa atong utok. So kana atong utok mo'y atong sudlan sa kahibalo nga gusto nato mahibal-an. No? So, no, she does not not just need financial support. She needs emotional presence, no? Dili lang basta nga presence ka financially hatag ka, dili lang enough nga present ka physically na imong lawas diya, dapat present ka emotionally. Emotionally. Pag human sa trabaho, ayaw na pasiguna-una sa trabaho. Focus sa imong asawa or sa imong bana or sa imong mga anak. Before ng mga anak, sa asawa or sa bana. Oh, muna. No, focus diya. Ayaw na pag makikita, no? Mag-video call. O niya, nag-video call ko nuhay pero nagsigig, scroll sa Facebook. Dili focus. Dili na siya ma-feel sa imong kaistorya nga kanang wala mo di mo maka-build og connection emotionally kay dili ka focus. Distracted ka. Distracted ka. So dili ka present emotionally, present lang ka physically. So dapat kompleto na present ka financially, present ka physically, no? Present ka emotionally. Dili pwede nga isa ra ana. Kung isa ra ana kulang. Kulang. Okay. So, sa 1 Peter 3:7, no? So, mugani nang importante kaayo nga magtuon ta sa pulong sa Ginoo para naatay guidance sa atong mga binuhatan, no? Kamo usab mga bana, ilha ang kahuyang sa inyong mga asawa ug hatagi sila sa angay nga pagtagad kay sila sama kaninyo makadawat man sa gasa sa Dios nga mao ang kinabuhi. Buhata kini aron walay makababag sa inyong mga pag-ampo. So kung inyo rin daog-daogon inyong asawa, dili dunggon sa Ginoo inyong mga pag-ampo. Babag na siya. Di ba? So ampingan o gihugmaon nato atong mga asawa, no? Understanding means listening, noticing, and caring. Wala, di ba? Understanding means listening. Dapat kabalo ka maminaw. No? Daghan kayong asawa or usa sa kinaiya sa asawa magsigig yaw-yaw. So kanang nagani yaw-yaw sa imong asawa, paminawa. Ayaw pag i-ignore. Kaya aron mugawas ng iyang gibati. Dahil kung nalain ang iyang mood, kaning pansina. Dapat mag-care ka. Unsa ba naunsa ba siya nganong inana? Dili kay busy lang ka og kaning Facebook kay dili mo ga atubangon kung unsa bagay problema nga nasa imong atubangan, no? So importante sa mga laki nga understanding ta. So pasabot kabalo ta maminaw, kabalo ta mag-notice o mag-care ta sa atong asawa. So number 2 nga kinahanglan sa asawa is security. Security, dili security guard. Security nga kanang hindi siya kahadlok, wala siya kahadlukan kay secure siya sa imo. Kabalo siya nga siya ra gyud ang imong babae, dili ka mulingi sa wala, di ka mulingi sa tuo. Siya ra gyud. So muna security, no?
nga lang secure siya nga bahalag magabinan ka, kabalo siya nga wa jud ka nagtinunto, na lang siguro kay problema nga nadugay ka. Oh. So dapat ma-feel na sa asawa nga secure siya, no? Security is not only money. It is consistency, faithfulness, and leadership. So ang security di ay dili lang financial security, no? It is consistency, pasabot. Unsay na gigawa sa imong baba, mo na mo gawa sa imong buhat. That's being consistent. Oh, unsay imong giingon, mo na dapat ang gawa sa imong binuhatan, dili na siya maglahi. Oh, kaya kung ang imong giingon lahi sa imong binuhatan, maghatag na siya kaning pagduda nga makahimo niya og insecure. Less. So faithful gyud ta, dili ta bisan gani like kanang babae ato na siyang likayan. Kaya kung like ta, mag-love ta ng ubang babae, makahatag na niya og insecurity. Labi na kung atong asawa nanambok na. Nanambok na. So dapat kaning unsa ni, ma-feel gid sa atong asawa nga love nato siya bisan pag nanambok na siya. No? Dili nang kaning unsa ni, magsige na dito like anang mga sexy di sa Facebook. So, kung dili na to siya matagaan, kani nga emotional need, ang security, kung di na to ni mahatag sa iya, mo nang atong asawa, sigig panawag, no? Sigig sinamok sa atong trabaho, kay agsalig pangutana, asa na ta, ana. Kaya nga wa say salig. Kaya nga mananat siguro yung mga past nga mga inconsistency imong ginabuhat, nga dili ga dimao ang imong giistorya o ang imong binuhatan. So mo na siya, no? So, a wife feels secure when her husband is faithful. So, kung makitaan giniya nga iyang husband, nga siya ra yun, ma-feel secure na siya. Dayon, ma-feel secure siya kung a husband leads spiritually. Usa gini nga makahatag gid og security sa babae ang pag-lead nimo kung muduol ka sa Ginoo, no? Magsimba ka, magtuon ka sa pulong sa Ginoo. Usa gina nga makahatag og security sa usa ka babae, kay kabalo siya nga kung nagdupa-duol ka sa Ginoo, malayo gid ka sa sala. Maglikay gid ka. Mo gina siya ang epekto. Kung magpaduol ta sa Ginoo, malayo ta sa sala. Magpalayo ta sa Ginoo, duol ta sa sala. Whether we like it or not, mao gid na siya. Kay wala man tay alamag, ignorante man tas pulong sa Ginoo. Di ba? So, he makes wise decision. Ma-feel sa babae, sa asawa, nga secure siya kung ang bana maghimo og wise nga mga desisyon. So, giingon sa Proverb 31:11, may pagsalig kaniya ang iyang bana ug wala na'y pangitaon pa ang iyang bana kaniya. So, trust creates emotional safety. So, number 3 nga, emotional needs sa babae. So, inining timanan para inyo gini siyang ma-apply. No, ini siyang ma-apply kay sa ako nang giingon, ignorance limits action. Kung wa kay wa kay kaalam, wa kay mabuhat, kay limitado ang imong mabuhat kay wa kay kaalam. Kung napog kay kaalam nga wa nimo gamita, wa gyapon pulos. So, kay ning dako kay ni siya og privilege kay mo nga makadungog mo inyo ning magara mulbo ang inyong kaminyoon para magpuyo mo og hapsay ug malinawon nga pagpuyo, no? Kay kung malinaw inyong pagpuyo, malinawon ang inyong pagpanarbaho. So appreciation number 3, no? Kaning mo ni ang emotional nga number 3, emotional need sa babae. Women bloom when appreciated. Simple words matter. So dili kani simple words. Thank you, no? Kabalo itag thank you. I'm proud of you.
You're doing a great job. Kana mga ginagmay nga appreciation diya sa panimalay, dako kayo ng kaymuan sa pagbati sa babay. Oh. Dili na siya nga kaning unsa ni mailang kay ta maghatag og dagko kayong bulak sa Valentines. Unya sa inadlaw-adlaw dili ita makapasalamat sa iyang kahago diya sa panimalay kay ato pa siyang tumbuyon. Di ba? Unsa mo kay buhat wa kay trabaho diri sa balay, unsa way trabaho sa balay? Abi pa ninyo sa iyo ang trabaho sa balay? Nagatiman sa mga bata. Unya dili man ka makapasalamat ana. Di ba? Dapat grateful ka nga ang imong asawa mismo mo'y nagpadako sa inyong mga bata. Oh. So, once nga dili imo siya ma-appreciate sa iyang mga kahago diya sa panimalay, sa iyang pagtabang sa imo pinaagi sa padako, pagmatuto sa inyong mga anak, ug pag-atiman, pagmanid sa inyong panimalay kung wa siya trabaho. Wa siya na narabaho sa gawas, nara siya sa balay. Kung dili nimo siya matagaag appreciation, mao na nga kuan kanang dili niya ma-feel nga importante ang iyang contribution sa pamilya. Kaya wala nimo gi-appreciate. So dapat kabalo gid tag appreciate, no? Simple gamay ra gyud kay kalipay sa babay way bayad. Kinahanglan lang jud ka mag-effort. Oh, walay bayad nang moingkag salamat sa imong pag-atiman sa atong mga anak, darling, ha? Kalipay jud kay ko nga naara ka diri sa balay kay maatiman mi sa pagkaon. Oo. Hinlo atong balay, hinlo atong mga anak. Matudluan nimo atong mga anak sa ilang mga assignment. You have to be grateful para ma-feel sa imong asawa nga appreciated, no, bisag sa iyang hunahuna kaning gamay ra kay na nga contribution kining tungod kay appreciate nimo siya, magkuan siya kaning magaan ang iyang pagbati, no? Ma-feel niya nga naay pulos ang iyang ginahimo para sa pamilya. Kaya gi-appreciate nimo siya, no? Silence can slowly wound a marriage. So usahay kitang mga laki, nag-assume na ta nga ay dapat buhaton na nimo kay imo maginang trabaho. Di na ta makapasalamat. Sumuna nga kaning sa imong paghilom nga di ka maog appreciate ga slowly ka kuan ga kahinay-hinay o ga disconnect, no, gakahinay-hinay og kawala ang inyong closeness diya sa inyong kaminyoon. Oh. Dayon number 3, emotional needs sa husband kanipod. No, dili lang ang babae na emotional needs, ang mga lalaki pod. So number 1 gyud nga needs sa lalaki is respect. Kita mga babae kung di nato ni mahatag ang respect, no? Kay kuan ta gatuman ta sa atong gusto, kay ning mag-wild din ta kung masuko ta, nagir ka ita. Atong bana mo nang di na lang magtingog. Kung di magaling sila mangitag lain, di na lang magtingog, wa nay tingog. Kay kanang wala nila gibati nga respected sila. So number 1 gyud nga emotional need sa mga bana ang pagkarespetado. Imong respect, no? A husband's deepest emotional need is respect. So pinakalawom gina nila nga panginahanglan emotionally ang respect. Respect. So respect means speaking kindly. So dapat kita mga babae magtuon tag istorya nga tarong, dili kay magsige tag singgita murag buang. Sige tag kasuko. No, dili pwede na magsigira tag kasuko, permira negative atong makit-an sa atong mga bana. Dapat kabalo pud ta mo kuan mo respeto sa atong bana, no? Bisan pa og kita mo'y dakog income kay sa atong bana, kinahanglan sa atong panimalay mo respeto kita sa atong bana. Respect. No, respect. Kay wala giingon sa Biblia nga kung dako imong income dili na ka mag-respect sa imong bana. Kay kung imo nang buhaton nga dako na kag income di na ka mo respect sa imong bana, ayaw pag-expect nga ang inyong kaminyoon hapsay. Dili gina siya hapsay. Dili gina siya hapsay. Kay mintras dili ma-feel sa bana nga respected siya, si turbig gid ang atong kuan, ang atong kaminyoon. Not humiliating him publicly.
kanang imo siyang kabinusan nga nay tao makakita, nay makatawo makadungog, no? Dayon dapat trusting his leadership ka. Sa balay ang lalaki gyud mo'y leader, dili ang babae. Kay gidesign gina siya sa Ginoo nga ang lalaki mao'y leader sa panimalay. So sa panimalay, ang babae subordinate ra gina siya sa lalaki. Oh. Kaning bisan pa og ikaw ang presidente sa Pilipinas, pag abot sa balay asawa gyud ka. Dili ka presidente. Kaya kung magpresidente gyapon imong batasan sa balay, imurang murag kaminusan imong bana na dili ginahapsay ang inyong pagpuyo. Dili ginahapsay inyong pagpuyo. So giingon dire, no? Ephesians 5:33, busa ka mo mga banay, ugmaan ninyo ang inyong mga asawa sama sa inyong kagalingon. Balik na ni ganina. Ug kamo mga asawa, tahura ninyo ang inyong bana. Men may look strong, but they are deeply affected by dishonor. So ang mga lalaki, kung tanaw nimo kaning strong, murag dili maapektuhan, pero sa tinuod, apektado gid kay na sila kung ang ilang asawa walay respeto sa ila. Oh. So number 2 nga emotional need sa lalaki is admiration. Husband wants to feel capable, needed, and valued. So kita ang mga bana, mga asawa, o kanang mga dalaga diha, kung magbinyo na mo ang mga bana, gusto na nila ma-feel nga capable sila. Dili sila walay pulos. Gusto na nila ma-feel nga imo silang tanglan. So muna karon, no, kung maniid ka, daghan na kay mga babae nga dagko na kay income. No, labi na example, common example kanang naa sa call center. Oh, kanang naa sa call center. So kung imong istadihan, no, nanay study nanay survey nga diha sa call center daghan kayong broken family. Daghan kayong broken family. So karang inyong mga asawa ayaw na ipatrabaho sa call center. Oh. Kay nga naman daghan kayong broken family kay una. Kining lahi man gud og perspective ang babae, no? Lahi. Ang lalaki o babae. Ang lalaki kung daghang kwarta, murag feeling niya kinahanglan niya og daghang babae, mga bit kay daghang kwarta. Pero ang babae kung daghang kwarta, feeling niya di na niya kinahanglan ang lalaki. Oh, di na niya kinahanglan og lalaki. So muna karon daghan na kay babae nga kining bulag kay ngano, dako na kay silang income, feeling nila dili na nila kinahanglan babae. So munang wa na lalaki, so munang wa na sila respetar sa ilang bana. Mura na silang nakaminos. Oh. So diha na dayon mabungkag ang panimalay. Kay wala na na-meet ang emotional need sa lalaki nga usa sa emotional need sa lalaki ang admiration. Kanang ma-feel sa lalaki nga capable siya, ma-feel niya nga kinahanglan siya o ma-feel niya nga naa siya'y bili. Oh. So when he feels admired, he becomes motivated. No, mahimo din na siyang motivated kung ma-feel niya nga admired siya sa iyang asawa. When he feels criticized constantly, he withdraws. So kung ikaw ba na sige lang kag asawa, sige lang kag kasuko, no, dili na kapagkita sa maayo, puro na lang dautan imong kakitaan. Musamot siya og layo sa imo. Musamot siya palayo. Okay. So number 3 is physical intimacy. Kani, no? Usa ni sa need sa lalaki ang physical intimacy. It is not just physical, it is emotional bonding. Unsa man ang physical intimacy, Ariel? CDO. Ariel nga kana, sige Ariel CDO. When you say physical intimacy, saan pasabot para masabtan sa tanan? Ngayon hapon, kuhan, mura siya, Apo. kuhan daw, sa magriayon, gabandi. Ah? Ang sarap? Ang ka lang,
Oo. Gusto sila gabati pa, ang sila yung connection to, physical connection. Oh, so in short, unsa man na? Kuan, pareho yung sila yung touch, kuyong sila to tukol din na, Jay. Okay. Okay, thank you. So, when we say physical intimacy, kuan kanang asara to. Physical intimacy is kaya pa labing-labing. Oh, labing-labing, naglabing-labing mo. Oh, so muna siyang physical intimacy, no? Dayon, ba? Kung dili ka sa babae, kaning mga lalaki o balibaran sa asawa, daghana dahil kuskus balungos, no? Murag kung balibaran ka sa asawa, murag katong sala nga sa una mabalik. Oh, daghang kayong mga madumduman nga dili maayo unya maggawas na din diha ang mga silos, ang mga unsa diha. Oh, daghana dahil kay lamlam kung dili patughan sa asawa. So, usa na sa emotional, no? Ang babae mabuhi ra gid nagkuan gawas kung manyak siguro ka nga babae. Pero kung babae ka nga normal, mabuhi ra gid kag di kahilabtan sa imong bana. Pero ang bana importante gyud kay na sa ila, no? Mga asawa, ato gyud na siyang timan-an. Kana siya nga butang sa magtiayon, importante kaayo na sa bana. Need na siya, need. Dili lang na siya want. Oh, need. So mo na nga kaning kung i-reject na kanang magsikag balibad para sa ila rejection na rejection. So dili na niya ma-feel nga kanang nakagusto pa ka sa iya. Disconnected ka, ma-disconnect siya sa imo. Oh, kanang daghang kag sumangil. No, daghang sumangil. Oh, so dili na siya pwede kay kung maniid mo, no, maniid mo sa mga tigulang na nga kaning suod gyapon kaayo nga kaminyoon, di ba? Mangutana ka, di ba? Nagyapon na sila physical intimacy. Oh. Unya kasagara sa mga awayon, no, mga awayon nga magtiayon, wala na sila physical intimacy. Oh, wala na. Kaya nga naman, ang bana di nagakaligo, ang asawa di nagakaligo, wa na ilis, manimaho ng inununan. O, sumuna siya diha nga, apektado ang banding sa magtiayon. Dili na sila mahimong suod. No? Kay ang physical intimacy is connection na siya. Connection is a gift from God. Nga nag-connect sa magtiayon. Oh, nag-connect sa magtiayon. So kung naamoy physical intimacy regularly, surely suod gyud mo. You are connected. Oh, suod, close, no? So, paminaw teaches kani sa 1 Corinthians 3:7-3-5 teaches mutual responsibility in intimacy. Marriage is the safe place for connection, not rejection. So, mao ni mga asawa, kinsa ni asawa niya, marriage is the safe place for connection, not rejection. So, kung di ta gusto nga makapana nga ato silang gi-reject, kung dili pwede karon ugma. Oh, dili kuan kanang sige na lang dili pwede, no? Kay diri nasulat gid kay na dire sa Biblia. Paminaw. Sa 1 Corinthians 7:3-5 nag-ingon, ang bana kinahanglan mohimo sa iyang katungdanan ngadto sa iyang asawa, ug ang asawa kinahanglan usab mohimo sa iyang katungdanan ngadto sa iyang bana. Kay ang lawas sa asawa iya na sa bana, ug ang lawas sa bana iya na usab sa asawa. Busa ayaw ninyo pagdid-i ang inyong asawa o bana kung gusto niyang buhaton ang naandan nga gibuhat sa managtiayon. Gawas lang kung magkasabot kamo nga dili lang una kamo magbuhat sa ingon. Tungod kay gusto ninyo nga gamiton ang inyong panahon alang sa pag-ampo. Apan pagkahuman sa inyong kasabutan, ibalik ninyo ang inyong naandan nga gibuhat. Ingon nga managtiayon. Kay basin kon sa kaulahian,
dili na kamo makapugong sa inyong pagbati og tintalon kamo ni Satanas. Klaro kaayo, no? It's biblical. Biblical, no? Kasagara, nakasala, kay wala na ipanahon ang matag usa. Muna ang gapangita dito sa gawas. Oh, kay nabisi na sa laing mga butang, no? Nabisi ra sa huna-huna sa problema. Unya nalimta na ang iyang bana, nalimta na ang iyang asawa. Sumuna siya, it's biblical. Biblical, no? So what happens sa may mahitabo when kung ang emotional needs sa matag usa dili nato mamit? Number 1 is emotional distance. Munang layo na imong pagbati. Layo na imong pagbati. Increased conflicts. Munang gamay ra bikil. Musinta dayon. No, gamay ra bikil, musinta dayon. Gamay diferensya, mahimo na siyang big deal. Oh, kaya nga naman na ay mga emotional needs nga wala na meet. Then cold communication, no? Murag wala lang, really excited, mutubag lag pangutan-on. Oh. Then vulnerability to temptation. So kung dili ma-meet ang atong emotional needs, dali kay ka madala sa tentasyon. Oh, dayon loss of focus at work. So muna siya mga epekto kung dili ma-meet ang emotional needs sa matag usa. So, many marital problems are not caused by big sins, but by small neglected needs over time. So, no? Ang dako nga problema, even ang pagbulag sa magtiayon, dili na tungod sa dako, sa usa ka dako nga sala. Tungod na, sukad pa sa una, mga gagmayng butang, nga magagmay nga emotional needs, nga giniglect, nga gipasag. Hantod nga nagtipunog hantod nga dili na kaya bulag na dayon. Oh, so muna siya, no? So, ingon diri sa Song of Solomon 2:15, dakpan ninyo ang mga milo, ang gagmayng mga milo, sa dili pa sila makahimong kadaot sa among namulak nga parasan. So, kaning pasabot ani nga kamay problema at timanon dayon. Dili na mo dako, no? Small issues destroy big love, no? Ang mga small issue nga ato lang pasagdan, no? Kana bitong unya ang mahitabo din magbungol-bungol na pagkaugma amigo na. Wala giistoryahan kung unsa tong ilang gibungulan. Unsa to ilang giawayan, sumurag gitabunan. So kung inana permente dili i-address unsa gyud to ang inyong giawayan, unsa to inyong gikabiklan, inyo tong i-address unya dayon istoryahan, no? Anang istoryahan kung unsay mas maayong buhaton sa sunod, mga igpasaylo. Kung dili na to iana pag-address, magtipunog na siya magtipunog. Mo na makadaot sa atong gaminyoon kung dili na to i-address ang mga gagmayng problema. So muna siya. Okay. So, the workplace connection. So, as employees and leaders, a peaceful home creates clear thinking. So, klaro kay no? Unsay pasabot ani kuan? Maning, unsa daw ni pasabot aning a peaceful home creates clear thinking? Maning? Kuan Ma'am Chay, kanang ang peaceful nga pamuyo Ma'am Chay, makakuan sa imong panglantaw kanang walay sabot Ma'am Chay. Walay sabod. Oo, clear. Yes. No? So, ang malinawon nga thank you, Maning. So, ang malinawon daw nga panimalay, magahatag kanimo og klaro nga panguna-huna, walay sabod. Ingon pa ni Maning, no? Walay sabod. Kaning klaro kayo. So, muna siya, ang resulta kung linaw ang atong panimalay. A respected husband works confidently. So, ang bana nga nabati niya nga girespitaan siya sa iyang asawa, confident siya nga magtrabaho. A loved wife performs with emotional stability. No? So, ang asawa nga gibati niya nga gihigugma sa iyang bana, magtrabaho nga na ay emotional stability.
kanang dili ka walay kahadlok, wala kay kaning gibati niya nga makita gid niya nga gilab siya sa iyang bana. An unresolved marital conflicts reduce productivity. So unsay pasabot aning unresolved marital conflicts reduce productivity? Si Maliw, ano ko nakita si Maliw? Wala pa? Sige. Maliw, unsay pasabot aning unresolved marital conflicts reduce productivity? No. Nangopya pa ba? Sige. Kaya ganyan sa man eh. Oo, sa man na siya productivity. Kasi ito sa Ala ka dia, klaro ka. Sige, sige. Sige, siya mo nasabtan, anak. Kana lang imong nasabtan. Unresolved marital conflict reduces productivity. May kadugay ba? O di mo ka madunggan. Grabe na niyang istorya. Nag-istorya ma'am, ang akong gipangutana kaning marital ma'am ba? Dili kay ko kakuha na ni marital ma'am. Marital ko na, sa kami yun. Oo, ning kining mora akong gipangutana unsa ning marital kay di ko kan pamilyar ning words. Pero kining Sige. unresolved, kining dili ma-resolve bitaw mga problema sa kaminyoon ma'am. Kana, muna na, marital conflict. O mora kining marital akong gipangutana gyud kay di ko kabalo gyud Sige, sa so may imong nasabtan aning statement. O kaning dili mo makasinabtan na ba dili niyo ma-resolve ang mga problema bitaw kung dili mo magka istoryahay ana. Hmm. So dili gid ninyo ma-solve ang usa niya ka problema kung dili gyud wala gyud may kuan o commitment ba. Okay, So, thank you, Manyo. No. Thank you. Okay, so unresolved marital conflict reduces productivity. Pasabot, ang mga problema sa kaminyoon nga di ninyo ma-resolba, no? Di ninyo matagaan og solusyon, di ninyo maistoryahan, maka pamubo na sa imong productivity. Makapamubo na sa imong abot kana. Makapamubo sa imong abot diha sa imong trabaho. Or bisag asa ka, no? Makapamubo sa imong abot tungod kay bugat ang imong ginhawa. Bugat ang imong gibati, no? So magali na nga diya sa atong trabaho nga kung naatay gikabiklan sa atong kauban, ato gina siyang istoryahan, no? Atong sulbaron kay para magtrabaho ta nga gaan ang atong gibati. Kay kung bugat ang atong gibati, maapektuhan ang atong productivity. Maapektuhan ang atong abot. Sumo po na ang may tabo sa kung dili nato ma-resolve ang conflict sa atong kaminyoon, maapektuhan ang atong abot diha sa atong pagpanarbaho, no? So kaapektado gina sa atong trabaho ang problema sa kaminyoon. So your marriage affects your focus. Imong kaminyoon makaapekto sa imong focus, makaapekto sa imong leadership, dayon makaapekto sa imong batasan, makaapekto sa imong financial discipline. Distracted spouse becomes distracted employee. Okay, so mao na, no? So kung distracted ka nga kaning bana, distracted ka nga asawa kay daghan kag problema sa inyong balay, mahimo kang distracted pod nga empleyado. So muna nga gatrabaho ka diha pero ang imong utok wala diha kay tuwa dito sa problema nimo sa panimalay. So muna nga importante kaayo nga ato gyung tun-an og buhaton ang unsay makahapsay ug makalinaw sa atong panimalay tay focus. So biblical model of marriage makita sa Genesis 2:24, the two shall become one flesh, no? Ang duha mahimong isa, muna dapat ang magtiayon, no? Marriage is unity.
paghiusa. Ang kaminyoon dapat maghiusa, dili mag-contest, dili na siya kompetisyon, maghiusa. No, muna dapat ang kaminyoon. No? Kay kung magkompetisyon mo, magkumpit mo, ako'y dakog kita, ako'y mas maayo. O, diha na dahil mo sali og panggiaway. O, muna siya. So, again, dire sa Colossians 3:19 giingon, kamong mga bana, higugmaan ninyo ang inyong asawa ug ayaw ninyo sila pasakiti. No? Klaro ba kay na diha? Timaning ang imong asawa gibuhat na sa Ginoo para sa imo. No, muna sa Biblia, giuna og buhat si Adan tungod kay nakita sa Ginoo nga dapat dili siya mahimong kanang lonely nga siya ra isa, gibuhatan siya og asawa nga si Iba. So kanang asawa hinimo na sa Ginoo para sa bana. So dapat dili na nimo pasakitan. No, dili na nimo pasakitan. Layon, Colossians 3:18, kamong mga asawa, magpasakop kamo sa inyong bana, kay mao kini ang angay ninyong buhaton isip nga mga Kristohanon. So mao na siya, no? So ang mga asawa dili dapat mulabaw sa bana diha sa panimalay. Kay once mulabaw ang asawa diha sa panimalay, sure, kana nga panimalay gubot. Kung di magaling gubot, ang bana dili na makialam, maghilom na lang kung unsay sulti sa asawa, mauna kay ikaw man permi sakto. Muna siyang kung dili ta magpasakop sa atong bana. Dayon, submission is not weakness, dili na kaluyahon ang submission. Kuan na siya, sugo na sa Ginoo nga mo submit sa atong bana. Love is not control. No, dili ka gi-control kung kana nag-love ka. Both are acts of strength. So, kusog na sa magtiayon nga ang asawa mo submit, dayon ang lalaki hugmaon ni ang asawa. So, practical application for married employees. Number 1, schedule connection. No, mga busy man ta, dili mo sa tanang panahon making-connecta sa atong asawa sa atong bana. Dapat na atay schedule. Murag meeting, no? Just as you schedule meetings, you schedule time with your spouse. So, once nga mao na atong schedule sa atong spouse, sa atong bana, sa atong asawa kada adlaw, dapat kana nga panahon ila ra gyud na. No, dili ta daghang distraction. Focus ta na nga time kay ila na nga panahon para nga ma-build, malig-on ang connection sa magtiayon. Dayon, number 2, speak life daily. No, one appreciation per day changes atmosphere. So dako kay kahimuan kung kabalo ka mo appreciate sa imong asawa, mo appreciate sa imong bana. Dapat bantayan nimo imong mga imong nga mag-istorya o pamalika sa imong bana o sa imong asawa. Panumboy, no, pagsinghag. No, dapat dili ta magsinghag sa atong bana o sa atong asawa. Magtuon ta pag-istorya nga kaning insakto nga pagka-istorya. No? Kay kana atong bana, atong asawa, gihatag na sa Ginoo. Ug ato na silang ampingan. Dayon, pray together. Couples who pray together build spiritual unity. So, importante gyud kaini nga makabalotag ampo. Makabalotag ampo. No, moduol kita permis Ginoo. Kay aron nga mahayagan ang atong mga pangunahuna o kaning matagaan taggiya pagbuhat sa unsay sakto. Number 4, protect emotional boundaries. Kani importante kay ni. No, avoid likay. Emotional closeness with co-workers of opposite sex. So, minyo na gani ta, dili gid ta magsuod, pasuod, palabig kasuod sa atong kauban sa trabaho, sa atong mga amiga, sa atong amigo nga opposite sex, no? Kana dapat kung babae ta, di na ta makigsuod-suod anang mga laki. Kung laki pud ta, di na ta makigsuod-suod anang mga babae. No? Protect emotional boundaries para na ay security ang atong pares, dili magsilig silos-silos. No? Kaya kung magsilos gani, na kay binuhatan nga makaduda-duda.
hindi siya magsilos, undangan binuhan nga makaduda-duda. Oh. Number 2, i-avoid nimo, likayan nimo para maprotektahan nimo ang emotional boundaries, oversharing marital problems at work. Kanang atong mga kaning problema sa kaminyoon, dili na to na sobra og pahibalo sa atong mga kauban sa trabaho. Dapat sulbaron na ninyo, isip magtiayon. Dili na paabot sa ubang mga tao. No, kamura duha dapat ang magsulbad ana. Oh. Muna siya. Dayon kung di ninyo kaya masulbad, mangita mo tabang sa inyong mga ninang baka sa kasal, mga ninong sa kasal, inyong bakang pastor, inyong pare. Oh. Inyong mga tigulang, no, kanang tigulang nga tan-aw ninyo makatabang nga mabalik ang inyong maayong nga relasyon. Dito mo mag-share aron matambagan mo, dili lang mo magsigig share ang inyong mga kauban sa trabaho about sa inyong problema nga wa may ikatabang. So dito na to i-share, sana ay ika-share nga maka hatag nato og ideya ug unsay atong buhaton, no? Secret messaging muna atong likayan, no, nga mag-message ta diha na sa mag-text ta, mag-messenger ta sa mga kaning atong mga amiga nga babae, no, mga laki. Likay, avoid likay. Oh, guard your marriage like you guard company's profit. So, ampigi, gwardyahi ang imong kaminyoon nga dili madaot. No, sama sa imong paggwardya sa kuan sa kwarta sa company nga di mawala. So, leadership reflection. As a married professional, ask yourself, does my spouse feel emotionally safe with me? No? Tapong tanay mo kaugalingon. Ako bang bana, ang ako bang paris, emotionally safe ba siya sa ako? Am I meeting their deepest emotional needs? Ako bang na-meet ang ilang deepest, ilang pinakalawom nga emotional needs? Is my marriage strengthening or draining my performance? Nakalig-on ba ang akong kaminyoon or nakaluya sa akong performance? No? Strong marriage build strong leaders. Tinuod gina siya. No? Nga kung lig-on ang atong kaminyoon, lig-on pud ta as a leader. Success at work means nothing if we fail at home. No, nothing. Walay hinungdan ang atong kalampusan sa trabaho kung pakyasta sa atong panimalay. Profitable career without peaceful marriage is not real success. So, ang imong trabaho, bisan pag-unsa nakadako ang imong sweldo, kung wala kay kali sa imong kaminyoon, dili na siya tinuod nga kalampusan. When we meet each other's emotional needs according to God's design, we build not only strong families but strong future. No? So kung atong ma-meet ang emotional needs sa atong pares according sa giunsa na pag-design sa Ginoo, naghimo ta og dili lang lig-on nga pamilya, lig-on sab nga kaugmaon. For husbands, imo ning pangutana sa imong kaugalingon. Does your wife feel emotionally heard? No? Imo bang gibati ba sa asawa nga gapaminaw ka sa iya emotionally? Do you express affection verbally or do you assume she already knows? No, gapakita ba kag affection sa imong asawa? Pinaagi sa pag-istorya or ga-assume lang ka nga kabalo na siya nga nahigugma kaniya? Oh, kabalo na siya nga nag-care kaniya. How do you respond when she is emotional? With patience or irritation? So, hindi mo siya pag-respond kung kanang emotional siya. Na siya problema, naghilak baka siya, nagreklamo. Kung sa mag-iunsa mo siya respond. Naminaw ba ka nga naipagpasensya or kaulit ka kay drama-drama na po siya? No? Are you leading? Husband, paminaw? Are you leading spiritually at home? Gidala ba nimo imong pamilya sa tiilan sa Ginoo? Nagtuon ba ta sa pulong sa Ginoo?
Kaya sa ako nang giingon, kung magpaduol ta sa Ginoo, malayo ta sa sala. Kung magpalayo ta sa Ginoo, maduol ta sa sala. First Peter 3:7 giingon, husbands, no, bana, in the same way be considerate as you live with your wives, and treat them with respect as the weaker partner, and heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers. Sa mga asawa, o sa mahimong asawa, no, inyo ning aron matiman-an ninyo ining abot sa panahon. No, pangutana inyong kaugalingon, does your husband feel respected by you? No, gibati ba sa imong bana nga imo siyang girespetuan? Gakoreksyonan ba nimo siya privately or publicly? Gusto gid kag audience na itaw makadungog para ignon gyud ka nga sakto ka. Do your words build his confidence or reduce it? Ang imo bang mga pulong, ang imong inistoryahan, naka-build sa iyang confidence, sa iyang pagsalig sa iyang kaugalingon, or nakawala sa iyang pagsalig sa iyang kaugalingon? Do you support his leadership even if you disagree? No, ga-support ba ka sa iyang leadership diya sa panimalay bisan pa og nag-disagree ka? Reflect on Ephesians 5:33. No? Ingon diri, however, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. So before asking, no, kita, bana o asawa, before ta mangutana, nganong, why my spouse not meeting my needs? So before ta mo ingon, nga nganong maning akong asawa, nganong maning akong bana, nga dili man niya ginamit ang akong emotional needs. Unahang pangutana imong kaugalingon, ako bang gimit ang ilang needs? Mao na imong pangutana sa imong kaugalingon. Imbes nga mayon ka nga ngano maning akong bana akong asawa dili man nila imit ang akong emotional needs. Unaha pagpanggalingon, ako bang gimit ang iyang emotional need? Strong marriages do not happen accidentally, they are built intentionally. So ang kalig-on sa kaminyoon dili mahitabo lang nga murag aksidente nga pinakalit lang. Gina-built na siya, ginapanday na siya intentionally, gituyo na siya panday. Pinaagi sa mga gagmayng butang para nga ma-meet ang emotional needs sa matag usa. Day in and day out, every day. Okay. So the most beautiful things are felt. So ang pinakamaayong butang, naa na siya sa pagbati. Bation na siya. No? Kung nagugma ka sa imong asawa, dapat gibati na niya nga gugma. Dili kay madunggan lang. Kung nagugma ka sa imong bana, dapat gibati na sa imong bana nga gihigugma siya. Dili kay nadunggan lang. Dili kay istorya lang. No? Emotion strengthen the bond of marriage. Okay? So that's all for today. So I hope nga naamoy na dugang sa inyong kahibalo karong kagabhion. Okay. So, ato ta sa atong take away. So, unsa imong nasabtan, mag-share mo diya unsa inyong nakuha sa atong topic karon, and then mag-assign mo kinsay mag-share. Oh, kamoy mag-assign kinsay mag-share diri sa atong kuan, sa atong sa tanan. Okay, I will give you 2 minutes para mag-share, and then ang mag-share i-summarize kung unsa inyong nakuha sa atong discussion karon, sa inyong natun-an nga magamit ninyo sa inyong kaminyoon. Okay, 2 minutes starts now.
Okay, ready na? Ready or not? So, nag-assign na mo ang inyong design, ipalingkod na daan sa kamera para dili ta malangan. Palingkod na daan sa kamera. So, ang una, Valencia, CDO, Butuan, Davao. Sunod, Giyosing, Cavite, Bacolod, o Cebu. Sige, let's start. Valencia. Kanay ka din. Kani. Kaya mo kay ano bagang graduate ni ma'am. Oh, sige, kana. Tanaw na to gamay na Mama to. farm. Dagan para magdalaga. Good morning sa tanan. Ila-ila, kaya rumailhan ka. Ay, may muntang ka si Reggie Umanya, Hello, Reggie. Valencia branch. Iyo ka to. Sige, go. Sa imo Ako na. na pick away ato ma'am no sa atong gisgutan karon sa Kaminyoon. Sa Kaminyoon dai kinahanglan gyud nga magpalita sa love and care o respeto ay sa usa. Kay nay ang atong partner nay mahatag ang atong partner sa tuwa nga di mahatag sa atong ginikanan. Kabalo Yes. na then mora ta ma'am. Okay, thank you, Adkap Valencia. Imo tong timanan na kay minyo na rama ka. Gikan na ka sa isa basig di nimo ni matun-an na mo adto na pud kaslain pag di mag-work ani. Okay, next. CDO. Pag-hi pod mo sa nag-share. Sige, go. Sana, Ano ba? by the way, ako si Brian, wala sa bagong release. Welcome to Adkap. Thank you. Sa ako lang, sa base ako nasabtan ma'am, ang kaminyuan is, number one is respect yun sa isa't isa. Yun sa mo pag-love, yung mong pagalingon, yan na sa inyo pagkita sa inyong partner. And dapat sa center po lang sa inyo sa inyong opinion para iskulin yung kamayo. Yes. And ang tugma ma'am is dili lang makipakita sa mga butang, dapat i-feel mo siya verbally, Yes. kay greet mo siya good morning, I love you, Good night. or number one po kung naging acceptance ma'am kung makasala ka, mag-sorry giga, bisa Yes. sana to iligin yung mga kwan, pero dapat iligin mo ipalugay yung na may mga conflict sa isa't isa. Yes. Pagpagin mo, dapat wala sa napugay pasensya taas ng patience. Yes. Para to. Joke. Thank you. Okay, thank you, Adkap CDO, for sharing. Okay, so nadunggan na to, no? Ang share ni Brian. Okay, next. Butuan. Good morning, Ma'am Che. Good morning sa tanan. Today is excellent, very excellent. Paano na Erickson de Ma'am Che? Yes, Erickson. Sa mga sabtan sa mga takeaway karon nga topic Ma'am Che is kanin dito sa part nga protect emotional boundaries Ma'am Che kanin to Yes. isa ni makatabang sa to Ma'am Che kung atong protektahan ang atong mga emotional through relationship. Kailangan mabutang sa mga boundaries kay dili tungod po sa mga boundaries man kay atong malikay nga atong mga di na itong ma-oversharing atong mga problema through sa kauban, sa mga co-worker. Kay isa po na nga makaduda sa atong partner o sa atong mga kapikas nga magduwa-duwa sila kay tungod kay mas close ka sa imong katrabaho, mas wala mo'y affection sa usag-usa kay imong na-focus sa mas na-focus kasi mo ang katrabaho, wala naka-focus sa imong pamilya, sa imong pares. O kanang oversharing pud Ma'am Che nga
ato po na siyang likayan kay kung natay problema sampo sa relationship, ang isa na po nga makasolba na is kamo ra po duha kay na kamo man ang punot dulo nga nakabalon sa hinungdan sa mga problema o kung kung di na ito masulbad sa inistoryahan nga kamo duha, pwede man ta makapangayo magtabang sa tuang mga elders. Yes. Igulangan nga na makaguide po sa tuang mga problema nga makakita og mga solusyon mga check. Para ta man check. Okay, thank you. Butuan. Master na kayo si ano? Madison. Master na ni kung magminyo na. Okay, thank you. Next, Davao. Hi, good morning, Ma'am Che. Good morning sa tanan. Good But morning. you're amazing. Yan naman yung ka. Then sa amo diri, Ma'am, sa na pananamo para sa ako nga ang kaminyoon dili lang kinahanglan nga financial lagi mong matag nga kinahanglan pod makahatay ka sa emotional gyud nga panginahanglan pod sa imong asawa. Then sa Imo na nang gibuhat. Nakto nga pag-istorya, Ma'am, ug gusto mo ug malinawon nga pagpuyo, just give and take na gid mo. Yes. Oh. Just keep this. Okay, so thank you, Artap Davao. Next, Quezon. Yeah, Morning. good morning, Morning. morning, tanan. Morning. Sa akong naibuan na ma'am sa about sa og sa banda. Alam na mga kita respeto og dap sa tungkuan responder. Og sa pagkalamat pre sa mga sawa kay kung sa mga rata na timan pagpadako. Tagadi na tungkuan. Nakahimo, nag-appreciate ba ka? Nakahimo ba ka pagpasalamat? Salamat kay ma'am pero kunig sa nang na iko sa nang karon. Ako na ko. Pag sure. Kalimtan na Murag sa. gaduda ko sa imong kinatawan ba? Salamat na. Nagkita ko direct ma'am sa kuan ngaling mga problema dapat si tulong dit. Kami rin mag-istorya, dili kayo share-share sa Facebook na, dahil ko. Kami rin magkita ng kilosilos, nagmanggod na, layo man. Naging mga kilosilos nga maabot. Dito ka akong pamilya, pero nasito lang ako na ako. Pero pabalik na ako. Sa amin na lang. Salamat po sa mga na natiman po tarong mga bata. Mga padako niya. Sa sa layo. Pasporta ko padala nila sa mga lead nila. Sa mga kwanda na. Sige. Wala ka ma'am. Dagang salamat. Okay, thank you. Artap Quezon. Next, Cavite. Fine. QC, mayo imong tubag. I'm Cleo pala ma'am from Cavite po. Sa ako ma'am, dagan yung kong nasabtan bisa pagtuod nga dili ko minyo kay ang ako yung una nga nasabtan gid karon ma'am. Pag sinabtanay gud sa kaminyoon, mo ginay number 1 ako nga nasabtan karon kay kung magsinabot mo gud mo duha, mo follow na natan na yung mga positivity nga na dahil na ma'am ang asawa kinanglan yun po both sa kami yun asawa o bana kinanglan nga love verbally tapos person mo imong emotional tapos kinanglan yun ang physical touch ma'am mo ginay nasulod sa kuno na Muli na. okay. Ikapag ina mo asawa. Wala pa ma'am. Kay mo magila ma'am sa ako pong nabantayan man gud sa dili lang kay sa apil sa uban gyud nga bisan pag unsa niyo kasuko kung mabot ang bisag unsaon niyo ka away diya basta mo man gud ay murag kuan non. Tambal kumbaga sa inyo. Yes, tinuod na. Yes No, ma'am. physical intimacy, tambal na sa tuan, kagubot. Then, Tambal sa kagubot. Oh. then ano ma'am, happy wife, happy life gyud ma'am mo gina. Thank you. Okay, thank you so much, Adkap Cavite. Next, Bacolod. Ang gabi na may buntag. Good day si James. Good morning, James. Gusto to gano? Cavite, you're amazing. Sa mo diri ma'am Che is kuan ma'am nga mo nasabtan diri ug nasabutan na mo na kuan importante gyud sa
kuan sa kaminyoon is dili lang gyud ang paghigugma tungod kay ang paghigugma is kutob ra na sa istorya. So kinahanglan nimo ginaubanan sa mga lihok o mga maayo na binuhatan para ang imuhang asawa malipay pod sa imuha. O sa imuha sa nananabagay sa imuhang pagpanarbaho na dili gid nimo pananan sagulan og mga laing bisyo bitaw. O, so sa kuna na bagay na kinahanglan gyud sa kaminyoon ang respeto gyud sa kada usa o pag sinabtanay kung sa mga problema inyong istoryahan dili magsinging kahanay para kuan nang magmalinaw ng inyong pagbuyo. No, so sana na diha ang physical ano to ganima. Importante kita. Ang importante gina. Kapag hapyod-hapyod ba? Sige. Oo, na importante yun na sa ano, labi na gid kung gikan ta sa ato ang mga trabaho no, sa mga ayog katahuran sa imuhang asawa, o sana na bagay na malipay siya. Basta ka diri, mustahon og unsa iyahang sitwasyon diri sa inyong panimalay ano ba para malipay pud siya na concern po kasi iyaha. Mura to si. Okay, thank you, Adkaf Bacolod. Next, last, Cebu. Okay, ako, napunsan. Ano So, siya? may buntag sa ran, may buntag Ma'am Che. Morning. Paano kini ako kay murag ako answer kanya murag wa ko kasabot po dito ako subagan. Sige, sige. Kanang yung mga minyo karon paminaw. Oh, sige ka na. Taas na kayo Kay experience. murag napoy na takeaway sa topic ni Ma'am Che karon about sa kaminyoon. So, ang technique gidya sakto gitong gingon ni Ma'am Che nga naagi tay Biblia basta kaminyoon. Kaya ang sulod sa Biblia, puros gina siya love. Wala gi kunya dautan sa Biblia. Kay God man tanan sulod sa Biblia. Then ang kwan lang sa kami yon, dili ta butbuton sa atong partner, anista, then mga kwan bitaw. Matinudanon ta sa ilaba sa bisag LDR ta ana lagyo ta kinanglan ng ang communication na kanunay. Ayun. Ang kwan mo nang sa kwan mo kabantay mo ng mga minyo kaning pag-uli nato sa balay mga lalaki. Di ba una nato pangitaon bisag na ato mga anak pinangga nato pero ang una ginato pangutanon sa ila asa inyong inahan. Yes. Kay sa isa ka adlaw sa inyong lakaw-lakaw nato diya sa kadalanan sa gawas. Wala ninyo nasayri nga kulang tag usa ka gusok. Oh. So ang atong isa ka gusok nagpabilin sa balay. So kung kaulit sa atong balay, pangitaon ginato na ang usa nato kagusok nga ato na kung mahimo ato na ihambi na paninta tong asawa basta nato sa panimalay kay namo ni atong usa ka gusok. So luya kayo ta basta wala atong partner. So kinahanglan ginato na si Ate Manon. Ang mara gina siya Ma'am Che. Tunaluya lugar ka. Luya. Okay, thank you, Adkam Cebu. Okay, so thank you so much. So, thank you so much for sharing, no, sa inyong natun-an karong kagabion. So, I hope nga nadugangan na po ang atong kahibalo, no, nga mapalambo na to ang atong tagsa-tagsa ka panimalay. Kay, again, akong balikon, ignorance limits our action. And knowledge without application is useless. So, ato mga natun-an, ato na siyang i-apply. Aron di ta ma-ignorante, magtuon ta. Okay, so muna nga kada na tayo learning session, ato gyud siyang paminawon para nga naatay ma-pick up nga magamit atong kaning personal na kinabuhi og sa atong pagpanarbaho. Okay, so I'm so happy nga naka-contribute na pod ko og additional learning sa inyo karong kagabion, and salamat kaayo for being here for about 2 hours. And then atong pakpakan atong mga kaugalingon.